Sige. So, salamat tas Ginoo for this opportunity na po nga yung gihatag nga maka-review ta ato ang mga mensahe, mga lessons that we have learned last Sunday, and then karon po natin bagong hisgutan karon kung di nato ni mahuman padayon nato sa next Sunday. Pero kung mahuman nato within 40 minutes ato na lang humanon para next Sunday lahi na pod kay gusto na ko isingit kay karon nga bulan before mahuman ang January gusto na ko isingit ang emphasis sa Biblia or ang mga lessons about the Bible kay kung ma-remember ninyo karon nga bulan Bible month, tama? Bible month karon nga January. Alright, so kung di nato mahuman ato ang lesson karon ato ipadayon sa next Sunday na isingit nato ang Biblia. Alright, kay para mapahinumduman po ta sa kaimportante ang Biblia. By the way, ang Biblia dili po nato gikan ato mga leksyon, watay ginasulti, ginawali diri nga dili gikan pinasikat sa Biblia. Kay mo man nato ang sole authority for our faith and practices. Alright, basta tarungon lang yun og interpret exegetically nga pag-interpret kay daghan man po gasulti Biblia po ilang ginasulti ginatudlo pero sahay manghadlok sila sa tuwa manghadlok og impierno niya ang mga believers nga di na ma-impierno kay naa kay Kristo apinon pagpanghadlok. Alright, so ato pong klaruhon. Salamat niya na kay sa wisdom sa Ginoo makatarong punta sa mga trainings nga gihatag sa tuwa sa Ginoo. And of course, dili na siya, usbunako, dili na siya katungod, but pribilehiyo gihatag sa Ginoo sa tuwa, bunga sa iyang grasya sa atong kinabuhi. Now, let's review first ato ang naisgutan itong mga niagi para ma-refresh lang po tagamay. Last Sunday, we learned a special and life-changing lessons from the life of, kinsa ganitong isgutan? Kay Asaph, alright? That despite of his personal struggles, frustrations with so many things like envy, bitterness, inferiority, ubos kay ang pagtanaw sa kaugalingon, health issues, kay masakiton man siya, but he never gave up on his commitment as worship singer, worship leader, worship server. Wala siya nag-give up siyang commitment in the temple. Sa atong time karon, we are the temple because we are now the body of Christ. Amen ba? Kanato ana masabtan during the time of King David. Now, ang una niya nato makita nato diha nga first lesson sa iyang life, first, he never gave up on his commitment. Alright? Commitment with and for the Lord para sa Ginoo. So I pray and by the grace or special favor of God sa atong kinabuhi, we can be able to pursue all our commitments. I don't know sa inyong mga commitments karon. Of course, kanang commitment ato sa Ginoo, given man na. So sana di ta mo give up ana. Amen ba? Atong commitment sa atong ang spouse, atong partner, sa to ang asawa, bana, sana di po ta mo give up anak kay lifetime man na siya. Amen? Lifetime. So sana ato anang masabtan og uban pang mga commitments nato sa ato ang pamilya pod. Alright? Sa ato ang church and other ministries nga gi-entrust sa Ginoo sa ato ang care of shoulder, sana di ta mo give up. Now, pero anyway, nakoy pangutana. What's the difference between a commitment and a promise? Unsay kalainan sa commitment o promise? Sa tanaw, muni-muni gamay. Commitment, promise. Kaya patante masabtan ninyo ni, labi na sa mga ulitaw, dalaga. Patante ni masabtan. Ang promise can be altered. When you say altered, can be changed. Pwede not meant to be. Kay, na may usahay, daga na ba na tabuan, ana, no? Mga dalaga, kay mga saad-saad na pimanhiman at the end of the year, no? Pusoy ang mga saad, no? Muna kasaad, pwede siya ma-broken. Pero ang commitment, okay, ang commitment, whether rain or shine, commitment yun siya, lifetime yun siya, it's a lifetime vow, meaning, hangtod na yun na sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, hangtod sa kamatayon na yun na, muna yung commitment. Amen ba? Labi na ka na mo ingon ta, Lord, igugmaon dito ka Ginoo, na hangtod na yun na sa kamatayon, nila na promise ra. So sana ato nang masabtan. Alright? So muna ilang kalainan. Kapareho sa atong commitment sa ato ang mga asawa po para sa mga ninyo nga naa diri. And that's why until this year, 2024, niagwanta gyapon ka. Dito. Hantod karon 2024 na, nakaagwanta ta, niagwanta sila sa tua, ug moagwanta pa yun ta. Amen ba? Grabe. So, amen. Bitaw? Labi na ako, di man ko, naampo tayo mga weakness mo, no? So, salamat kayo sa asawa niya, agwanta siya sa kuha. Okay? O kamo po diha nga mga ninyo, naman ay commitment mo agwanta, pero di ibig sabihin agwanta, wa tayo kalipay. Amen ba, mga ninyo? Amen?
Oh, nagyapoy, kuan, nagyapoy kalipay. Mo ginang atol karon malipayon ta. Alright, so pero mo na commitment din lang sa saad. Second, another lesson from his life kay Isaac, he never gave up on his what? Faith on God despite of his frustrations and experiences. Gabi ba yung frustrations, experiences, gipahungaw niya sa Psalm 73, tama? Ug ang iyang pagtuo, maunay nag-enable kaniya nga makasurvive siya o makapursue siya siyang calling and his commitment. So ang pagtuo, kinahanglan nato na para ma-pursue nato itong commitments. Pagtuo, kinahanglan nato na siya. And faith is the currency in heaven. Ako nang ibanggit sa itong prayer time. Kung diri sa kalibutan, kwarta, sa langit, pagtuo. Always remember that. Nya, kanang pagtuo, regalo po na gikan sa Ginoo nga iyang gibutang sa atong kasing-kasing. Hebrews chapter 11 verse 6, ingon diha, for it is impossible to what? Please God, to make Him happy without faith. It is impossible to please God without faith. Ingana ka importante ang pagtuo. And when God is pleased, kung mahimaya, mahimuot, malipay ang Ginoo, listen to this, supplies, overflows. Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Kung malipay ang Ginoo, ang supply mo overflow sa atong kinabuhi. Nya, given yun na, tested na siya. Sana ito na masabtan. Nya, tungod kay, naanata diha kang Kristo. Nya, kita tungod kay napunta kay Kristo, God is already pleased in our lives. That's why there is consistent supplies and provision sa atong tatagsa ka kinabuhi kay naman tadya kang Kristo. Always remember that mo na atong foundation ato nang ginabalik kanunay diri tungod kay Kristo. That's why consistent ang supply of provision sa Ginoo sa imong kinabuhi sa atong kinabuhi. Amen ba? Palapakan nato og usab ang Ginoo. Kanang Yohan na masakit sa tanan makakita ani nga video tungod lang yun kay Kristo. God blesses you not because you are faithful in so many things but because you are now in Christ by faith. Sana inyo na masabtan. So watay kapanghambog kay tungod naman kang Kristo. Amen ba? Tungod na sa iyaha. And also from his life, ang Isaac, we can learn the advantages of being honest and humble enough to talk and share truthfully all our frustrations and feelings and resentment. Sa Ginoo, sa iyaha, no? Muna yung tulad ko nato sa anger and even bitterness, and God understands. Amen ba? So kung natay kasubo, kasuko, kahiugos, natay ka na or suko ta, ato na isultis Ginoo, makasabot ang Diyos. He is so gracious. Amen ba? Sana inyuhan ang masabtan. Yeah, the more we become honest and humble of what is happening inside of us, the more we experience God's powerful and life-changing touch, comfort, o labaw sa tanan, special favor as our Abba Father. Amen ba? Sana inyuhan ang masabtan. So, importante maging honest, maging humble. Although God knows what we are experiencing, feeling, and thinking, but He wants us to express with honesty because kani maging honest ta, maging transparent sa Ginoo, it denotes, it symbolizes mutual relationship, MU. Oh, di ba? Mura man nagrelasyon po. Sino ang meaning sa MU gani? Murag unggoy. Di bitaw, mutual understanding. Di ba? Mas kilig na nga stage baka ng MU. Nay nagpa-counsel sa kuha, couple. And then ako sila gitambagan, ingon ko sila, yung sitwasyon karon kay mo na man unya ang inyong buhaton unsa man yung stage karon ingon sila na bisay nga na MU siguro kay kuan man no makatalk sa kuha siya makatalk pud ko sa iyaha maka-express mi sa sagisa okay so nana mo sa stage 3 stage 1 to 7 man na 1 getting to know second stage friendship third MU bago mag-steady sa 4 niya 7 marriage 6 engagement. Alright. So yung ko sila namo nga stage, yung ko sila ha, pa di mo madisturbo niya, makafocus mo sa mga pagministeryo, sa uban mga tao. So, mas better, alam sa mag-commit, sila ha to, tambag na ko sila. Kaya yung man sila, kaya sila tambag. Pag di makayong tambag, di mo tambag. Kaya namo may mga decisions sa inyo. Pero mo guide lang. So yung ko, mas mayo pabilin sa mula sa inyong pagka-MU, kay mas kilig man na. Ako, kaagi ba na agi matana, mas kilig ng MU, no? Mas kilig kay kanang murag wala na commitment pero kabalo ka okay siya okay pud siya sa iyaha ana ba mas kilig niya na anyway pwede pud na sa Ginoo. Alright, pwede pud na sa Ginoo kay gina-establish ang mutag relasyon sa atong Ginoo. Amen ba? So sana to na masabtan. So muna ang kaning pagiging honest ug humble sa Ginoo, it denotes
mutual understanding, mutual relationship sa Ginoo. Amen ba? Nga natay na natong stage sa Ginoo, mga Lord, you can talk to me and I can talk to you. You can rebuke me, you can correct me. Nga di ko ma-discourahe, I will accept that because we have relationship with each other. Di ba palo? Sana ato na masabtan. Muna ato ng igol, ato nang ibutang sa itong mga commitment pod karon. Muna ato matunan sa kay Asa pod. So kanang na kay gustong ipahungaw sa Ginoo, mga frustration sa mga pagbati nimo ay kaulaw sa Ginoo. Di man na siya dautan. Doon lang siya makasabot siya. Alright? And now this morning, gusto na ko ni pagtagad para gyapon ta sa to ang new theme series, Discovering Who We Are in Christ, the key to wholeness, blessing, success, and health. Ato na ginapil ang health kay kagahapon so gisgot ni mga pastor dito kay daghan kay mga pastor mga matay o high blood o uban pa mga sakit o balatian kay wala na kayo na emphasize ang health puro si spiritual ba pagtuo wa may dautan na of course the Trinity way pagod mga doctrines pero ang Biblia kompleto ang Bible natudlo pud siya kung paano magkaroon og good health tama. Oh, daghan kaayo mo prolong ang kinabuhi pagsundo nimo ginikanan sa mga anak. Yung sa pa, eat healthy foods. Naman na diri kay sa panahon kaniadto ang ilang ginakaon sila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego mga gulay. Di ba? O uban pa. Unya although all things karon gilimpyuhan naman sa Ginoo pero pag sobra di ko tama. So gituduan po ta sa Ginoo self what? Control. You see that? Kompleto ang Biblia. Kung sa may kontrolon sa itong kagalingon, appetite, kanang kaon, kontrolon nato. Unya, ngaon ba unya, no? Di sure ko mahaw. Pag ako ginabuhat usay pag kanang mga okasyon, sample paniudto okasyon, di ko mamahaw ana. O para medyo boy gamay ba pero panagsa naman. Dahil lang ko palabi nga katong mo ana kasi mo plato nya mountain kadak ana ba. Oh grabe mountain man di naman ko balik. Ana ba mountain tama na size ako ingana ko sa wala litaw ko ba. Sa mga okasyon plato nya ana kataso. Mana man sila, grabe po na alam mo naman nagkuhan na. Di naman kung balik, kaisa naman. Ang uban, ang style karon ako giyo sa mga style pa, di tamalata, kay taas na kayo. Ana lang. Flat lang, pero katulot ang balik. Mora, yapon. Pagkana. Dito? Anyway, pero gitulot tas Ginoo, what? Self-control. Bunga sa Holy Spirit. Yang Holy Spirit, kaya nag-indwell na sa tua, so natay self-control, natay kapasidad mo control. Unsa pay kontrolon emosyon, daghan pa. So ang Biblia kompleto, dili lang puro spiritual. Alright? In fact, si Jesus sa Luke chapter 2 verse 52, he grow in all aspects of life, physical, emotional, social, psychological, intellectual, spiritual. Oh, you see that? So ang Biblia kompleto. So sana maging balanse mo na sa kisgutan sa mga kuan. Unang dapat sa mga pastors po lecturean po ng mga psychological lessons, emotional, mental lessons ba? No? Ako lang gina-introduce dito sa muang sa tuang association and I hope matagaan at pagtagad later or sa tamang panahon. Anyway, atong isgutan karon this morning kay entitled Starting Our New Year Right with Christ. Katong last Sunday, kung ma-remember yung first Sunday, start this year with Jesus. Alright? Pero karon starting our new year right with Christ. Kanang may nabot sa tama nga perspective atong isbutan karon. Ang nakanindot lang sa tua karon in Christ kay ang greatest problems nato which are sins, curse of the law and hell, di ba muna mga problema kayo nato? Kaniadto sala, curse of the law kay di man ta makatuman sa balaod si Jesus ra may nituman Matthew chapter 5 verse 17 ug ang impierno and the eternal punishment of sin kanang impierno are already settled muna na kanindot karon. So kana nga problema na tama na nasiraan. So meaning gamay na lang atong asikasuhon ba? Alright? Kay tungod sa finished work of Christ on the cross, makita na sa John chapter 19 verse 35. Ngayon siya, it is finished. It is finished means the Greek word tetelestai, which means final and complete. So kompleto na, finale na. Diba? Thank you Jesus. And tungod sa itong pagtuo sa iyaha, maunang ang curse of the law, ang sins, ang hell, gisettled na, tirado ng impyerno para sa itong tanan. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Sana inyo na masabtan. So kaning mga importante, kaning greatest problems na ito, gisulbad na nas Ginoo. Alright? Right na na siya.
Yeah, Romans chapter 8 verse 1, klaro yun ha, there is now no condemnation in Greek katakrima, which means eternal damnation to hell. So kung imong usbon mo, i-paraphrase na to, for there is now no eternal damnation to hell for those who are in Christ Jesus. Palapakan nato ang Ginoo. So sirado ng impierno para sa atong tanan na kay Kristo. Dili sa naay religion, kung dili naa kay Kristo. So, klaro yun na. And because of our faith in Jesus, kung sa pa'y atong mga na-experience, we become right with God. Natama ta sa atubangan sa Ginoo, na reconcile ta balik sa presensya, di na ta kaaway sa Ginoo karon, di na ta kalaban sa Ginoo karon. Natama ta sa atubangan sa Ginoo. Di na ta kaaway. Can you imagine, naputol ang gap? Sa una, waman tayo direct access sa Ginoo, pero naputol ang gap. Natama ta sa presensya sa Ginoo. Sa pa, we receive and experience justification nga God declared us no sin. Basahan na ito nakasulat, and forgiveness, 100% forgiveness. Klaro yun na. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, basahan na ito sa makadjot. Ingon dara, for He hath made Him, si Jesus, by context, to be sin for us. Okay, kita mo tayo makasar, kita mo tayo ipang lansang, kita ipang patyon dito, pero si Jesus mo ay nagpakamatay in substitute for all of us. He knew no sin. Wag yun siya sa lao? That we might be made the righteousness of God in Him. In other translation, made right with God. Can you imagine? Nga karon righteous na ka. Today in Christ, you and me are the righteousness of God by faith. And because, nahimot ang righteousness of God by faith, because the righteous nature of Jesus was imputed in us. Ang righteous nature ni Jesus na impart sa tua, na impute, na isalin sa tua because of our faith in Him. Nasabta na to? And that's why today, under the new covenant of grace before God, our Heavenly Father, you are righteous. Pakisulti sa imong katapat, you are righteous before God in Christ Jesus. Sana ito anang masabtan. Alright? Masipyat na ta, Pastor. You are righteous still because ang kanatong pagka-righteous sa nature ni Jesus that was imparted in us. Kanatong pagka-masipyat ta usahay, tuod na kay wa pa na-glorified atong lawas. Okay? Sana ito anang masabtan. Pero, spiritually speaking, we are righteous before God. Sana ato na masabtan. Klaro man diya, you are and by the righteous nature of Jesus that was imputed in you, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for you have been made the righteousness of God in Christ. Klaro yun. Alright? Sana ato na masabtan. Ug ang reconciliation maunay perfect healing. Alright, kanang na-reconcile ta, balik sa Ginoo. Kaya when you look at the context, ang pasabot sa 2 Corinthians chapter 5 po is reconciliation, na balik ta sa presensya sa Ginoo. Wanay gap. Kaya katong mga problema nga gap, sala, ang curse of the law, ang hell, human naman to. Gisettle na sa Ginoo. So ang atong atimano na lang karon, ang ubang aspeto na lang sa atong Christian life, ang atong pag-alagad, ang atong commitments, ang atong relasyon sa Ginoo, atong pamilya, and of course, our greatest assignment, kanang ato ang pag-share sa gospel of grace or sa good news about Christ, the gospel of Christ. Nga isulti gyud nato ang maayong balita mahitungod kay Kristo, kay nakadungog pud ta nya tungod sa atong pagkadungog mo na nangaluwas ta kay nituo ta. And of course mag-disciple pud ngadto sa uban ug mag-lead sa ilaha ngadto sa Ginoo aron mahimo pud silang Kristohanon sama kanato. Alright? And God promised He will supply all our needs according to the glorious riches in Christ. Kanang Philippians chapter 4 verse 19, saad na sa Ginoo para sa tanan nga mosuporta sa iyang mga buluhaton. Kay kani nga time, kani sa Philippians, nagpasalamat si Apostle Paul sa Ginoo tungod sa pagtuo sa Philippian church. Kay grabe sila mo support sa buluhaton sa Ginoo. Grabe ilang pagtuo sa Ginoo. So kaning Philippians chapter 4 verse 19, para gyud ni sa tanan nga mga mo-support sa bulaton sa Ginoo, very faithful sa pag-support sa Ginoo para sa mga anak sa Ginoo nga nagapadayon sa pagpursu sa mga buluhaton sa Ginoo. Labi na sa atong pag-alagad. Muna yung promise at suway hangtod karon, wa gyud nagkulang, wa ta nakulangan, wala nahutdan og panalangin atong table. Palapakan nato ang Ginoo. Amen ba? Kanato na masabtan kay consistent yung supply kanato. Kanato na masabtan. Kanang pangutana nga may impierno pa bata or dili na, settle na gina siya. Klaro na ginabalik-balik na to na dire. On the cross, already settled on the cross and by faith in Jesus and all the things that He has done on the cross. Klaro na gina.
And then, why we are sure, ana, sa atong kaluwasan, ano, sigurado ta, kaya dahil imangutanan na, sigurado magyan mo. One time, dito sa park, diya sa tugbok, na ako na-encounter na, kaya naman nag-share-share, pero lahi ang stand sa pag-share, kaya marang hadlock, and then, ngayon ko, pwede man na sa uban na lang, miss or ma'am, kay kami, naluwas naman mi, namin kay Kristo, naingi, ipatana na ko niya, how sure you are, sir, nga naluwas na ka? Ipatana ko niya ba? Ngayon ko, I'm sure because ang Ginoo may nagsulti nga naluwas na ko. Ug ang Biblia nagpamatuod nga naluwas na ko. Ug si Kristo mismo nag-ingon naluwas na ko. Ug ang Holy Spirit may akong silyo sa akong kaluwasan. Ngayon ko siya. So that's why I believe in all my heart na luwas na ko. O sigurado ko nga naluwas na ko. Amen ba? Siguro po ba mo? Sigurado po ninyo, ipamatud-an nyo na ang triune, ang the three persons of our Godhead or the triune God, sila mismo nagpamatuod sa atong kaluwasan. Meaning, tinuod na kitang naluwas, legit kitang naluwas. Amen ba? Ano ato ng masabtan. Kaya nga naman, tungod na sa gibuhat ni Jesus ito sa cross o sa itong pagtuo sa iya. And always remember, klaro magina, ang eternal life, ayunaya, Zoe in Greek. Tama? Balik-balik na ito na ito. A life that God has given and it is forever. So ang kaluwasan ng imong nadawat tungod kay nito kay Jesus forever na. Palapan na ito ang Ginoo. Sana inyo na masabtan. Klaro gina siya. Why is it important to start our new year with Jesus? Ngano importante man kayo nga sugdan nato ato ang bag-ong tuig nga uban kang Jesus. Ngano importante man gyud? Importante ni siya kaayo because having and developing a right kind of thinking and belief system. Always remember this. Thinking, panghuna-huna o belief system will always lead us to what? Number 1. Okay? Number 1, right kind of attitude. Importante kaayo nga mo starta sa itong bagong tuig, uban kay Kristo, kay nga naman, mo resulta ni siya, it will lead us to a right kind of attitude. Can you say the word attitude? Attitude. Alright, or character. Attitude in Greek is istasi. Dili tong droga ha. Dito mao. Okay, attitude is istasi. Pero ang pagbasa na istasi. Kinamay anak sa Greek. Which means a mental disposition. Alright? A mental disposition or attitude or mood. Munang pag mo ka, mo usay, mo lipay, usay, mo dili, usay, maguol, usahay, mo kalitag kasuko, usay, mo katag kanta. Diba? Muna ang mood, okay? A mental disposition about something or it's a response to all kinds of people around us, whether buutan sila sa tuwa o dili, di ba? Depende how we respond is what really matters. And also response to all circumstances that we encountered from our day-to-day living. Muna ang attitude, alright? And the Bible says in Philippians chapter 2 verse 5, very clear that our attitude, alright, our istase should be the same of what Christ had. Kung unsay naa kay Kristo. Klaro ginadi ha? Not same with the celebrities nga itong gina-idolize usahay. Not same with what your classmates had, nor same with anybody else diri sa kalibutan. Klaro yun na, ang atong sundugon nga kinaiya, ang attitude ni Jesus ra. Amen ba? So ang atong lodi diri si Jesus ra. Amen ba? Sana ito na masabta. Palapakan na ito ang Ginoo. Alright? Dili BTS. Dili sa pa. Kato mga Generation X. Yan na mga K-pop art. Although they can give us a sense of entertainment. Di ba nadautan, no? Pero makahatag sa tuwag sense of fulfillment si Jesus ra. Amen ba? And satisfaction. So sana ito na masabtan. So mas piliun nato nga ang atong pinakaludi diri idol nato si Jesus ra gyud. Anyway, siya po nang nagluwas ka nato, nagpalagsam sa cross. Amen ba? Sana nato na masabtan. Now, right kind of thinking, number 2, right kind of thinking or belief system will always lead us also not aside from attitude, right kind of attitude. Number 2, right kind of assurance in our Christian life. Importante ba kayo ni kasiguraduhan sa atong Kristohanong kinabuhi. Like for example, kaning atong gituuhan nga assurance of salvation, kaning eternal security. Aminaw mo maayo ha, importante kayo ni, although review lang ni for some of you, or sa atong tanan diri kay kanunay man nato ning binabalik-balik. Ug mo na minsay sa grasya kanunay tang i-assure sa atong kaluwasan. Alright? For those of you nga makita ni nga video, ma-review po mo ani.
kining ato ang assurance of salvation or eternal security. Gitudlo gyud sa Bible. There are some Christians or denominations under the religion of Christianity that, sad to say, they don't believe on eternal security doctrine or teaching. Daghan kayo. Alright? Daghan. Sad to say, kay di lagi mo tuon. Sana ito na masabtan. Because although they believe in Jesus, but they don't accept the truth that the eternal life that they receive by faith in Jesus is eternal or forever. So meaning sa ilaha, sa ubang mga tao, sa ubang denominations, ang ilang pagtuo kay Kristo, ilang kaluwasan nga nadawat, pwede pa mawala. Karon naluwas sila pagkaugma, pwede pa, labi nagmasipyat sila. Muna ilang understanding. Sad to say, muna ilang pagsabot. Alright? Pero klaro man unta na nga ang atong nadawat, eternal life. Diba? 1 John chapter 5, verse 11 to 12, He who has the Son, si Jesus, has eternal life. So, klaro man ang word dito. Sa word pala ng eternal. Another word for eternal is forever. Everlasting. Klaro man, infinite, unending. Laba din mahuman nga unending. Infinite. Diba? Klaro man. Pag mutanaw pa dito ka sa Greek word, sa original language, katong gingon ka ganina, ayunaya, zoe. Klaro kayo forever, good. Pero di sila mutuo. Nga naman na siya. Klaro po na, in fact, klaro na sa Romans chapter 8, verse 35 to 39. Very crystal clear nga si Paul, klaro yun na, disigurado yun niya nga no one and nothing can ever separate us from God's agape love na gi-perfected na po sa tua. As in no one and nothing. Klaro yun na sa 1 John chapter 4, verses 15 to 11. Masaw na ito nakasulat. If we declare that Jesus, declare na ba nga si Jesus atong Ginoo o anak sa Diyos, the Son of God, we live in union with God and God lives in union with us. Nasa to atong the Holy Spirit. Sabot na tahanan. And we ourselves know and believe the love which God has for us. God has for us, so those who believe, to those who are in Christ. God is love. Laro yun na, ang Diyos gugma, o ang love there sa Greek, agape. Okay, the highest form of love. And those who live in love, live in union with God. And God lives in union with them. Okay, na mutual nga paglihok ba sa Ginoo. Kung kita nanata siya sa Ginoo, magkinabuhi ta sa gugma, unya ang Ginoo magkinabuhi po sa tuwa. Verse 17, love is made perfect in us. You see that? Perfect in us. Giperpekto na sa Ginoo in order that we may have courage on the day of judgment. O, klaro yun na ha? Judgment day, kay matubang magitas to ang Ginoo. At thine will come. We will give an account unto Him. Pero para sa to ang mga believers, dili na judgment to hell. Klaro? Ang para sa to, judgment nga evaluation. Kay sa Greek, pagtanawon ni mga word na judgment, dahil dagang implications. Kay kining Greek literature no good kay very comprehensive. Dagan siya implications. So, isa ni ana, judgment. Ang kaning word na judgment, pagtanawon nimo sa Greek na judgment to hell. Alright, na evaluation. Judgment to hell para naman sa walay Kristo. Amen ba? Kay klaro naman sa Romans 8:1 nga ang tanan na Kristo, walay condemnation to hell. Klaro naman na. So ang judgment para diri sa to, judgment in a form of evaluation. Kay evaluate ta sa tubangan ni Jesus kay para ma-determine unsay crowns atong suoton. Diyo palo. The heavens crowns ato man nagisgutan to mga naging tuig po, di ba? Ato lang nang balikon or review sa karon nga mga tuig na po. And we will have it because our life in this world is the same as Christ Jesus. Other translation, as Jesus is, so are we in this world. Amen ba? So kung sa'y katayuan ni Jesus, mo po na itong katayuan sa itong Heavenly Father niya. Take note, as Jesus is, dili was. As Jesus was, pero ang gisulti as Jesus is. So meaning, present. Kung unsay katayuan ni Jesus dito at the right hand of the Father, mo po na atong katayuan karon. Kung si Jesus close atong Heavenly Father, close po ka. Amen ba? Palapan na to ang Ginoo. Kung ang Ginoo, si Jesus, close siya, maminaw sa mga pagpangliyupo ni Jesus, kaya siya man ang representative nato dito. Siya ang nag-represent sa tuwa, mo po na itong katayuan karon. So sana ito na masabtan, as Jesus is, so are we in this world. Ya, si Jesus pa, mubati bang kagul? Mubati ba siya depression? Mubati ba siya mga sakit? Of course, dili, as Jesus is, so are we in this world. Pero magsakit mo na kita, Pastor. Pero giayo, giapunta. Amen ba?
As Jesus is, so are we in this world. Umuna nga, ginatutugutan nga ang depression, too much stress, mga mugubot na sa tuang pagkatawo, muguba sa tuang relasyon sa Ginoo. Nga naman, as Jesus is, so are we in this world. Di na rin na masabtan. Unya, di ta mutuan ang ginatudlo sa uban nga, di ta close sa Ginoo. Sila ra, ang mga leaders lang di sa tubangan, may close sa Ginoo. Di yun na tinuod. Kita tanan, close tas Ginoo, kay pareho ta in Christ. Amen ba? So kung close si Jesus sa atong langit ng amahan, kita tanan close tas Ginoo. Nalang mi diri usmunako kay gasa ni. Alright, pero pareho ra tag katayuan sa tubangan sa Ginoo. Walay boss diri, si Jesus ra ato ang pinaka-boss diri. Amen. Sana ato na masabtan. Now, nganong nang gakahitabo man ang iyon ana among our brethren in Christ by faith today. Nganong say maglibog man, nganong itudlo man na sa Biblia eternal life, pero ang uban di mo tuo, di mo tuo eternal security. Ngano man na? Number one reason based sa studies o sa mga survey, lack of understanding. Kulang lang og pagsabot, lack of understanding and immaturity, kulang og pagsabot, wala kay nasabti kay wala pod natudlo og tarong sa ilaha. Ano sa man nato nasabtan og maayo ang atong eternal security katumang balik-balik og tudlo sa tuwa, di ba? Amen ba? Ana gipasabot og maayo sa tuwa, di ba? So, tingali kulang sa pagsabot. Mao nang wala nakasabot nga ang ato ang kaaluwasan nga nadawat forever gina siya. Unsa pa, lack of proper training and education ang nagatudlo mismo ang mga leaders walay proper training from, of course, no, I'm not saying not boasting our seminary or Bible school, pero importante po na siya. Mo bitaw na nga kung natin gas na pagtudlo atong ipa-enhance pinagi sa pag-upgrade o pag-eskwela. Nag-encourage yun nato kanunay matog Bible school, matog sa atong seminary. Naman seminary diri, pwede po diri sa tuap through SEE. Nga karon nga tuig, ako ning i-open nato na dili ang SEE Seminary Education by Extension nga ang mga lessons sa seminary dalhon sa church. Na diri lang ta mag-lection. Kung gusto mo mo-avail ani, you want to know more about God and Jesus and the Holy Spirit o sa mga major doctrines sa Biblia, feel free to come, feel free to approach me kay karon nga tuig ako aning buksan ang Seminary Education by Extension diri sa tuwa. Ang mga lessons from seminary diri itudlo. Alright, na dito mo graduate. So kung gusto mo mag-appeal ani, pwede kaayo open ni para sa tanan. Alright? Si Kuya Gerson, umana siya ani, pwede po dyan sa mga upgrade. So katong uban nga gusto ba, di ba? Pastor, kung mo eskwela mi ana, basig mapastor na mi. Mapastora na mi. Dili, good. Importante ni para sa tuang tanan, kay para may balaan nato unsang Biblia, mas gamor ta mag-deepen nato understanding may tungod sa Biblia, sa Ginoo, para sa Ginoo ba? Dili, kung tawagon ka later on sa Ginoo nga, mapastor ka, o di, wow. Bitaw? Depende na po sa Ginoo na siya. Pero ang atuwa mo diri is enhancement para kita makasabot, kita maglibog. Unya kamo pod makabantay mo mga false doctrines, false teachings from time to time na mo barog diri. Ya kung ako pod pag makibaluan na mo sa Biblia, makaskwela mabot sa Bible, di makabantay na mo basig akong ginasulti diri di na mao, gitik-atik na tamo, gi-manipulate na mo, di makabara mo, makasulti mo, makakorek mo, uy, sumunto mo sa dito mao. O di ba? Kay mo be na uso na po na karon kay nung mas Biblia, time will come, perilous times will come nga mag-increase ang wickedness mo nang pati usay gali ang uban no masig tulo-tulo po sa Biblia unya para lang sa self-serving nga purpose. Dagan magagamit ani karon. So muna salamat ta kay isa tas mga grupo nga nagtinarong ta. Amen ba? Palapanan to ang Ginoo ana. Kana to na masaktan. Wa mo gina-manipulate diri. Wa mo ginatik-atik ha. Ug mo na rason nga nagtrabaho ko kaya di pa lang saligta. Nga mo man ang uban kay nakoy nadungog gani no. Storya lang nako ni. Katong diya sa kuluti da sa Osiro ba nanay mga lubi pat kabok among ipakat niya ang automatic sinso sa storya sila mga merinda ba. Nana ko dito ba. Nana ko dito. Nga sa storya sila kanon daw kay saba makay tong simbahan dito. Labing drama saba kayo. Nayon na sila nga ano itong sinso nga nagpahawabang kapahulay sa kanong simbahan niya, saba kayo na ba? Wala ko nagpaila nga pastor ko. Ano na ko dito? May sabay ko sila, niid ko ba? Sa saba ka na simbahan niya ba? Asa dapat isa dito, dagan makaya na sila ron. Uso na kayo masimbahan-simbahan ka ng mga gagmay-gagmay.
Oh, uso na kayo pastor karon ba? Ana dyan to, uso na kayo pastor. Kunya, ana pa itong tigsinso. Kabalo mo nganong daga, uso na kayo masimbahan karon ba pastor. Sure mang sobre. Sure daw sobre. Ana dyan sure daw sobre. Ana uno na ko ba? Pero wala ko na kay balo, wala ko na yung pastor niya ako. Ako niya ana ba? Basta di iblan ko, pero ano makasulti man na sila na mga tao, wala na gyud ko motibo. God, di man na makasulti sila di na tinuod. Makita man po nila, di ba? Oh, dagan na pastor, maski unsay matiala ka, murag ang wali puros giving, puros paghatag tanan. Ya di naman giving ang gitudlo sa Biblia, na may daghan. Ya wa pagi trabaho ang uban. Oh, nya wala na trabaho kay mo po nagtarong eskwela sa una. O, muna may mga trabaho, muna may una lang ikaw dong, kana bitong usay sa mga ginikanan, ikaw dong, kay bupuls ka, magpastor ka. Pwede makakawa, mga grado ni mas 25, pastor, uy, di na tinuod sa kong kinabuhi. Wala ko ka-grado anas 25, sukat-sukat, kalois Ginoo. Sukat elementary hangtod, nagmasteral ko. Mo na kagahapon, ingon si Pastor Elmer, usahay mo gud atong ipadala seminary, katumang, hindi, dapat ito ipadala seminary, katong klaro yun. Ano siya ba? Ano si Pastor Elmer? Katong klaro yun. Katong maayo yun. Dili kayo, yung tanga ka, ikaw may pinakabugo sa mong pamilya, ikaw dito seminary ka. Ano ba? Nyapura magpag-abot dito seminary, mo bright ilang anak, di ra ba? Nyapag-abot simbahan, mo na ang resulta. Lamu-lamuon ang pagwali, pagtudlo, ano ba ito? Di palo? Sana nyo na masaktan. Alright? Pero of course, grasya na gunas ginutan ng good. Unya, I realize katong pagsusturya atong mga sinso dito. Nakita na ako na kayo, Diyo, Lord, salamat Diyo kay na trabaho. Salamat sa trabaho na ako. Kay kung di man kumapil ato, huwag mo ko nagsalig na sobre. Amen ba? O, tinuod ba? Naman ko'y trabaho, naman ko'y sweldo. O, kung naman may mahatag ang church para sa kuha, sa love gift na, di na siya sweldo. Love gift. Natural ra po na. Kayo sa Bible, ang mga nagtudlo, panalanginan, worthy of double honor. Pag yun yung the context, wages. Pero di lang tamo gamit ng wages or sweldo. But love gift. Natural na po na siya. Pero wata lang sa ligana. Amen ba? Natay trabaho. Oh, yun. So na lang, mabita lang. Salamat yung ko sa Ginoo, Lord. Salamat yung ko kaya na ko'y trabaho. So ma-spare ko from teaching o ka na mga puros giving. Okay, siyempre, di ba? Wala namang mag-giving ang gipiminti kay maglisod naman ka kasi pakaon sa mga anak nga way trabaho, di ba? And that's why gina-encourage namo karon ang mga seminary students o mga pastors nga kung pwede na pa yung mga extra gamay income na panginabuhi kay loy man pud para ang mga pastor makafocus sa pagtuon, makafocus sa pagtudlo, sa pagwali, na di naman problema sa iyang pamilya. You follow? Kay kung problema sa iyang pamilya, sa iyang kaunon, pag-abot din sa pulpit, bakit ito Wagsoon. Ang akong pamilya, wag yun may gikaon. Pero ingon sa Philippians 4:19, ito, luya ka sa pamilya. Kasi padungog sa inyo, mga membro, mga tao. Maluoy, maputang ha. Luya, gikaon. Mamumblima mo yung apil. Di palo? Mo nang dire, pasalamat mo sa Ginoo kay inyong pastor na itrabaho. Huwag mo na problema sa iyaha. Palapan na ito ang Ginoo. Ano ba? Salamat as ginawa na. Huwag mo nangalot yung ulo diyan. So, ipakaw na ito, pastor, ani. So, namaya ito sa mani. Ano ba? Madamay pa mo. Maapil mo. So, muna, salamat as ginoo kay natay trabaho. Huwag kita sige, tagsa lang ganit ko mo hiskot o giving. Dire? Panagsa lang kayo. Akong ginasbutan kanunay dire atong identity in Christ. And then, we give because we are blessed in Christ. Amen ba? We give because we are already blessed. Dili kay give and you will be blessed. Baliktad man na. Kaliadto na sa Old Covenant of Law, sa grasya, give because you are already blessed. Amen ba? Sa Old Covenant of Law, give and you will be blessed. Do this, do that, and you will be blessed. Wala naman ta sa balaod, karon na naman ta sa grasya. Kung sa grasya, already blessed na ta, that's why we can support, we can give. Amen ba? And we can help others. Sana ato anang masabtan. That's why, dili sa ato ang church, sa ato mga kasimbahan, gina-encourage nato nga magtuon jud og maayo sa mensahe sa pulong sa Ginoo, maminaw kanunay every Sunday, mag-jot down, mag-review pag-abot sa balay, kay ngano man para mag-mature diha sa Ginoo ug masabtan ang mga dapat masabtan. Nya kaloy sa Ginoo diri sa ato ang church kanang eternal security, sabtan na magina ninyo. Amen ba? Ipasabot na gina sa inyo hagyod. Nya unsa gatong kaluwasan, grasya,
pinaagi sa atong pagtuo kay Jesus. Nothing less, nothing more. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Yan agad eternal security. Sana ato anang masabtan. Kay, always remember, ignorance and illiteracy, kanang walay lack of education ba, are practically, mentally, theologically, doctrinally dangerous. Kaya na. Sana inyuhan ang masabtan. Alright? So this year, ang ato ang church na to, right? Ato anang muasbuna ko, nag-offer ka ng SEE. Kung gusto mo eskwela na, feel free to approach me. Now, number 3, alright? Right kind of thinking or belief system will always lead us to, number 3, a right kind of achievement or attainment and success. Ganong daghan man mga tao, na yung pangutana ba? Ganong daghan man mga tao, observation po rin kadaghanan. Ganong daghan daw mga tao, even among Christians today, struggling with poverty, lack of education, and financial crisis. Sino tanaw? Ano man, daghan man di ba? Kanya kaning poverty, sugad sa una, elementary pa ko, hangtod karon problema kay ni sa nasod na to. Ikaduha, problema sa itong nasod karon sa Pilipinas, latest, teenage pregnancy. Ano ka ba ka na, Sir, Pastor? Kaya siyempre, nag-symposium sa eskwelahan, no? Updated ko sa mga panghitabo, kaya ito ako mong gina-update mga students. Bago namin nag-symposium about teenage pregnancy, number 2 nas problema sa Pilipinas. Alright? Nya unsay resulta ana, lack of education po gihapon, wala na educate unya tungod kay na teenage pregnancy or teenager pa man nabuntis mo nang mag-struggle yapon poverty. Paulit-ulit lang cycle. Di palo. Okay, so pag di problema ka pobrehon nga may trabaho, ano ba? Ano man, study shows aside from parental status kay dili man adunahan ilang ginikanan, but the main problems are attitude and mentality. Attitude, the way we respond, kung sa ato ang mood, kung paano ta mo-respond sa mga bagay-bagay sa atong kinabuhi. Alright? Paano ta kanabitang mo give up o dili, mo tarong o dili sa pag-eskwela, attitude man. And then mentality, yes, magsugod sa una-huna sa mga tao. Muna yung problema actually. So their situation today is the result of their attitude and mentality. I don't know kung mo agree mo. Alright? Kay lagi wala po sila napasabot og tarong, and this is the challenge for all of us churches karon nga pasabton jud nato ilang eskwelahan, pasabton jud og tarong ang mga tawo diri sa tuwa. Klaro gyud, practical, very practical by kay ko diri unya dili lang wa nato gina over spiritualize tanan butang, katudlo putang emotional, psychological, mental diri sa atong church. Amen ba? Health pod ginapilan po nato na kay usbon nako ang Biblia kompleto. Okay? Klaro gyud na. Yan mo na ihagit sa itong mga churches karon. Plus, unsa pa, outcome, resulta sa ilang wrong decisions, actions, and choices. Kaya kung matagihimong robot sa Ginoo, so tungod because of wrong choices and decisions, that's why mo na resulta, poverty, lack of education, financial crisis, o uban pang mga kalisdanan sa kinabuhi. Na di ba na gusto sa Ginoo unta? Pero tungod lagi kay resulta man sa mga actions, choices. Alright? Resulta po na of what they believe. Kung sa ilang yung nahuna, kung sa ilang belief system. Kaya yun pa sa uban, anak man lang hunahuna sa uban, okay lang na, di ta mo tarong og eskwela. Why tarong trabaho, okay lang na. Mga babae, okay lang na, di pa eskwelahon, kaya mura may minyo na magyapo na. Yung mga ginikanon sa puslan man kita, maputin na human, mga bata, di po na ito na pa eskwelahon. Move on po. Huwag mo na kahuman mga parents, apila-pila ang mga anak nato. Amen ba, mga parents? O sa tanan parents, makalugan eh. Kung wata na kahuman, ang ato mga anak, mag-amputas Ginoo nga sila, muhuman sa naudlot natong mga pangandoy. That's attitude. Amen ba? Attitude ba na siya? Pero ako, mahagit dyan ko, human dyan mo eskwela, kaya ako, human naman dyan mo eskwela dyan. Priscilla, inan ako siya, human yung kag-eskwela yun. Yan, dito na ka sa school, kaya libre ka. Dito mo gastog na ko. Kanya, yung sa fine arts, manakuha. Uy, anay ka ba? Uy, ka na pa, kuhan man na, wala. Skaris na yung kanya, may kwarta god, wala ka pang sponsor. Paano na ko, tigil sa CCSA, teacher na lang ka. So, yung siya, mag-teacher na lang daw siya. Sige, okay ka na, education dito. Libre na ka dito. Pwede na good loanan sa SSS, no? Pero siyempre, practically,
Ang yawat ng puta. Amen? Naman ang ginikanan, siyempre, pabungga-bungga, hindi ginatong kaya yun, humility mabuna. Sana ito na masabtan. Pero atong i-encourage ka muna itong mga anak, muhumad yun sila pa-eskwela, kaya kung di sila mo pag-eskwela, balik na po sila dito sa financial crisis, poverty, mga problema ba? Maduwag patas sa problema sa gobyerno. Alright? Sana ito anang masabtan. Apo iban, okay na watay, trabaho, importante mo, assist dito ang gobyerno, mo na naroon. Nabi tayo purpose, mo na. Yung purpose, gisugal na. Maigo lang. Bitaw. Tinuod man po, naapoy, gisugal na po, ang uban. Di ba? Anak dire, anak dito, bahalag watay kabuhi. Ang resulta, balik-balik, cycle, issue sa poverty, lack of education, naapoy uban nga, naglisod na gani, magsige pa yung panganak kung daghan. Mata na sa ko, dire ha? Pero, realidad ba? Kapalo na galing walay ikaboy, magsige pa yung panganak, daghan. Wala ang gobyerno sa to Alright? Anyway, sana ito na masabtan. Asa na nagsugod? Sa mind. Sa mind nagsugod. Okay? Resulta na, produkto na sa unsay nasa sulod. No? Before I close, iwason na nato ang uban sa next Sunday, Romans chapter 12 verse 2, no wonder, ingon sa Apostol Pablo, do not copy the behavior, the attitude. Sige ng Greek word attitude? Istase. Do not copy the istase of the and customs or tradition na andan sa mga tao nga, okay na, dito mo eskwela, dito, mabadi backdoor na ta, bahalang 75, total, si Duterte na presidente man, siya man to. Di man kas Duterte. So, naman sila nga, Duterte bito, 75, di ba, anak mas president, 25 naman ko, pero president man, siya man to, iyaha po to. Don't tell me nga, maparas po ka sa iyaha, dahil po to iyaha. Alright, mas maayo ginang 85 ang grado. And customs na andan, yung po mga kuha na, okay na, minutan sa iyo, total, maraming yapong kapainan natin, of this world, das kalibutan, but let God transform, change you by changing or renewing the way you think, the way you klaro kayo, di pa usab, let God transform you into a new person by changing the way you think, klaro yun na siya. I-allow ang Ginoo, dili imong silingan, dili imong classmate, dili imong uyab, ang Ginoo yun mismo ang i-allow nga mubag-o sa imong pangunahuna, aron usab imong pangunahuna, and ang sumpay, you will know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Can you imagine ang kabuton sa Ginoo? Good, pleasing, and perfect. Unya, bago na ito na masabtan, ipausab sa, iparenew sa imong hunahuna, imong panghunahuna. Sana inyuhan na masabtan kay nga naman magsugod man ang tanan sa panghunahuna or sa hunahuna. Amen ba? So karong adlaw ato nang iparenew sa Ginoo atong hunahuna. For those of you who can watch this video, makadungog ani, makakita ani nga ang Ginoo atong tugutan nga mubag-o sa atong panghunahuna. Because right thinking and belief system will always lead us to a right kind of what? One, attitude, assurance, and then achievement. Sana ito na masabtan. I request everyone to please rise. Magamputan na patay 5 minutes before mag 11:30. Hallelujah. Samtang natin itong may background. Magduol tas presensya sa Ginoo. And I know, I believe with all my heart na nanapoy ganimay ang Ginoo sa atong mga kinabuhi karon. Bilang ginikanan siguro, bilang asawa, bilang bana, bilang anak, bilang single, bilang sudyante. Na igirimay ng Ginoo sa atong kinabuhi karon. Hallelujah. That's how God loves you. Love us. Kanon na itang ginaremind sa Ginoo. Yan indot kayo kay sa grasya na may correction o rebuke pero lami kay paminawon. Lami dawaton. Kasi usahay gina-correct, ginatama tas Ginoo kay sa grasya magud ay paglaom. Ay paglaom nga masusay masipyat ta, makasala tas Ginoo makabalik na gyapon tay opportunity makabalik sa presensya, makapangayo pa saylo. Mo na minsay sa grasya pagkanindot. Ug naa na ta diha karon sa grasya sa balaod. The Bible says, I will remember your sins to third and fourth generation. Man-an din si Ginoo. So sa grasya, I will remember your sins no more. Hallelujah. That's justification. Thank you, Abba.
Father, thank you. Muna mong katayuan karon, muna na mong position, muna mo ang identity. And for those of you na nagatanaw ani nga video, and for those of you nga nadiri, guruhon yun nato nga natay Jesus sa atong ginabuhi. Let's start with Jesus, and let's start our new year with Jesus. Uban si Jesus. Because He is the author of success. He is the author and the finisher of our faith, the currency in heaven. Always fix your eyes upon Him. And I tell you, you will never be the same again. You will be saved kung wa pa kay kaluwasan. Kung nawato nimo si Jesus, and for us, for all of us in Christ, kanunay tang ma-inspire, ma-encourage, kanunay nga mo alagad mo serve sa Ginoo. Continue lagi nato i-fix atong mga mata kay Jesus. And let's start our new year 2024 with Jesus. Always remember that. With Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. And all God's people will say, Amen. Amen. Kanang kusog nga palakpak para sa Ginoo. Hallelujah.